Magandang araw na muli sa inyo mga kaibigan. Isa namang kwento ng buhay ang kapupulutan nyo ng aral. Siya ay si John. Masalimuot ang aking kabataan. Ulila ako at nakaranas ng samot-saring pagmamalupit. Hanggang sa isang araw, dinala ako sa isang bahay ampunan at doon, unti-unti nagbago ang aking buhay. Lalo na nang dumating si Makoy, isang batang lalaking katulad ko ng sinapit. Narito po ang aking paglalahad. Makoy, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Mama ko! Nasaan ang mama ko? Wala na ang mama mo, Makoy. Paano pong wala? Nasa heaven na ang mama mo. Pero Makoy, huwag kang mag-alala. Nandito naman kami. Kami na ang bagong pamilya mo. Mama! Mama! Mababait ang mga batang makakasama mo rito. Pwede mo silang maging kalaro o kaibigan. Sister Lupe, pinapatawag niyo daw po ako. Ay, oo. Ikaw kasi ang bibilinan ko kay Makoy. Bagong salta siya rito sa bahay ampunan. Gusto ko, ikaw ang mag-alaga sa kanya. Huwag mo sana siyang pabayaan. Makakaasa ba ako sa iyo, John? Opo, sister. Ako na pong bahala sa kanya. Sige. Maiwan ko na muna kayo. Sige ho. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Ano nga pa ng pangalan mo? Makoy po. Makoy? Ba, kakaibang pangalan mo ah. Ako naman si John. Kuya John, sana po mama ko. Babalikan pa po ba niya ako? Ang nasabi sa akin ni Sister Lupe. Teka, paano ko ba sasabihin to? Makoy, yung mama mo kasi, namatay siya dahil sa bagyo. Hindi po. Hindi po. Naiintindihan kita. Katulad mo din kasi ako. Patay na rin ang mga magulang ko. May mga kapatid ka ba? Wala po. Eh di kung ganun, ituring mo ako bilang kapatid. Simula ngayon, ako na mag-aalaga sa'yo habang wala ang mga magulang mo. Napapansin ko, John. Napapalapit ka na kay Makoy. Opo, sister. Para ko na nga po siyang kapatid. Sa darating na linggo, magdi-18 ka na. Yun na nga po. Ilang linggo lang po ako dito sa ampunan. Gustuhin ko man na manatili ka dito. Wala akong magagawa sa patakaran ng ampunang ito. Handa ka na ba, John? Matagal ko na pong pinaghandaan ito, sister. Maraming salamat po sa pagkup-kup at pag-aalaga niyo sa akin. Kuya John, Oh, ikaw pala, Makoy. Matutulog ka na ba? hindi pa po ako naantok eh. Kuya John, totoo po ba? Aalis ka na dito? Oo, aalis na ako. Bakit po kayo aalis? Iiwan niyo na po ako. Magdi-18 na kasi ako sa birthday ko kaya kailangan ko nang umalis dito sa ampunan. Huwag po kayong umalis, kuya. Makiusap po. Gustuin ko man, Makoy. Talagang hindi pwede. Kapag umalis ka, kuya,
Sino na po magpapatulog sa akin? Sino na po mag-aalaga sa akin? Sino na po magiging kaibigan ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaanin na si Sir Lupe. Tsaka, palagi naman kitang dadalawin dito. Pangako. Makoy? Oh, Makoy, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Inaway ka ba ng mga kasama mong bata rito? Hindi po. Si Kuya John po. Namimiss ko na po. Promise niya po sa akin. Palagi niya po akong dadalawin dito. Pero hindi niya tinupad yung promise niya sa akin. Makoy, alam ko, masakit sa'yo yung pag-alis ng Kuya John mo. Kasi tinuring mo na siya nakatatandang kapatid. Pero kailangan niyang gawin yun para hanapin ang buhay niya sa labas. Siguro kaya hindi pa siya dumadalaw kasi abala pa siya sa paghahanap na ikabubuhay niya. Pero naniniwala ako, Makoy. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Babalik siya para bisitahin ka. Talaga po. Oo, Makoy. Kaya huwag ka nang umiyak. Hintahin mo ang pagbabalik ng Kuya John mo. Ay, ang hirap maghanap ng trabaho dito sa syudad. Nakakapagod. Tapos sinasabayan pa ng matinding init ng araw. Ay, yun. May palengke sa hindi kalayuan. Susubukan ko maghanap ng trabaho doon. Ay, maraming tao sa palengke. Teka, maghahanap ako sa paligid. Baka may nakapaskil na naghahanap ng trabaho doon. Kahit tindero o taga-buhat. Uy, ayun. Parang may nakapaskil. Ayun, sa may tindahan. May nakalagay na wanted. Malapitan nga. Dito na ako. Wanted tindero boy. Ba, tamang-tama to. Ate, pwede po bang magtanong? Ano yun, iho? Ako po si John. Naghahanap po kayo ng tindero boy? Oo, bakit? Mag-a-apply ka ba? Opo, gusto ko po sana mag-apply. Pwede po ba? Oo naman. Tingin ko, pwede ka namang maging tindero boy ng tindahan ko. Sige. Hired ka na. Talaga po? Naku, salamat po. Siya nga pala, ako si Merlin. Ako ang magiging amo mo. Hello? Bahay Paraiso or Panings? Si Sir Lupe. Ako po ito, si John. Oh, John! Kumusta ka na? Ay, grabe. Ang tagal mo hindi nagparamdam. Okay lang po ako. May trabaho po ako dito sa palengke sa syudad. Tindero boy po ako. At mabait po ang amo ko. Aba, magandang balita yan, iho. Masaya ko kasi pinapatnubayan ka ng Diyos sa bagong mundong ginagalawan mo. Mahirap po ang buhay sa labas ng bahay ampunan pero kaya ko naman po. At nasasanay na rin po ako. Palagi ka mag-iingat, ha? At tandaan mo, huwag ka magpapakapagod sa trabaho mo dahil mahirap magkasakit. Opo, sister. Ay, siya nga po pala. Si Makoy po. Kumusta siya? Ayun, nag-aaral ngayon. Kasama ng ibang mga bata. Si Sister Amelia ang guro nila ngayon. Ganun po ba? Naku, sayang. Gusto ko pa naman sana siyang makausap. Madalas sabihin sa akin ni Makoy na namimiss ka na raw niya. Minsan, umiiyak pa nga eh. Baka raw kasi nakalimutan mo na siya. Naku, hindi po. Hindi ko magagawa yun. Mahal ko po at parang kapatid ko na si Makoy. Kaya lang po,
Hindi ako nakakapagparamdam sa inyo kasi sobrang abala po ako sa trabaho. Yan din nga sinabi ko sa kanya. Pero hindi maiiwasan talaga na hahanap-hanapin kanya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makadala ulit ako dyan sa inyo. Pakisabi po kay Makoy na mahal ko po siya. At pagbalik ko po, may regalo ako sa kanya. John, ito yung sahod mo. Dahil masipag ka naman at mapagkakatiwalaan, nilakihan ko yung sahod mo ngayong buwan. Naku, maraming salamat po Ate Merlin. Malaking bagay po ito sa akin. Siya nga po pala. Ate, bala ko po sanang humingi sa inyo ng isang araw na leave kasi may dadalawin lang po ako. Okay lang po ba? Ay, okay lang. Walang problema. Lunes naman bukas. Hindi masyadong matao dito sa palengke. At saka, yung anak ko munang lalaki ang patatauhin ko dito. Nakita ko naman kung gaano ka kasipag sa trabaho mo. Kaya pumapayag ako na makapagpahinga ka naman kahit isang araw. Maraming salamat po ulit. Nakakamiss itong bayampunan kung saan ako lumaki. Wala pa namang masyadong pinagbago kasi ilang buwan pa lang lumipas simula nang umalis ako. Teka, itong regalo kong dala kay Makoy. Magandang laruan to. Sana magustuhan niya to. John? Eto na si Makoy. Kuya John! Uy! Makoy! Payakap na sa kapatid ko. Sobra kitang na-miss. Alam mo po, nakalimutan niyo na ako Hindi eh. di ko magagawa yun. Alam mo naman, importante ka sa akin, di ba? Masaya po ako kasi dinaalam mo ko dito, kuya. Ay, siya nga pala. Dahil sa matagal din tayong hindi nagkita, meron akong regalo sa'yo. Eto, kunin mo tong plastic. Wow! Sa loob niyan, yan yung paborito mong laruan. Talaga? Wow! Doikan! Salamat, Kuya John, ah! Matagal kong pinag-ipunan yan para maibili kita ng paborito mong laruan. Makoy, simula ngayon, huwag ka nang iiyak. Kasi palagi na kitang dadalawin ngayon. Talaga po? Oo, pangako. Nakatutuwa kayong pagmasdan. Siya nga pala, John. Dito ka na sa amin mananghalian, ha? Opo. Ako sigurado matutuwa sina Sister Amelia, Sister Donna, at Sister Ching kapag nakita ka nila muli. Sige po. Salamat po, Sister Lupe. Parang kailan lang, John, nang dumating si Makoy dito sa bahay ampunan. Ngayon, binatang-binata na siya. Magbe-18 na siya sa darating Huwebes. Mamimiss ko ang batang yon. Ikaw, John, kumusta ka na? Ito po, kapopromote ko lang bilang supervisor sa isang malaking warehouse. Pinabati kita, John. Salamat po. Natatandaan ko noon. Tindero at boy ka lang noon. Pero ngayon, ang laki ng inangat mo. Hindi ko po matatamo ang tagumpay kung hindi dahil sa Diyos. Kuya John, Makoy! Makoy talaga oh. Payakap nga ulit sa kapatid ko. Sa Biyernes ng paglabas mo dito sa bahay ampunan. oo nga kuya. Nakakalungkot pero kailangan eh. Sister, mamimiss ko po kayo. Ako rin, Makoy. Ay, siya nga pala, Makoy. Sa susunod na taon, pinaplano kong pag-aralin ka ng kolehiyo. Talaga kuya? Oo! Matagal kong pinag-ipunan ng kinabukasan mo. Basta, akong bahala sa'yo. Salamat kuya. Tatanawin ko yung malaking utang loob sa'yo.
Congratulations, Makoy. Cheers! Salamat, Kuya John. Dahil sa loob ng halos 5 taon, pinag-aaral mo ako. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakatapos ng kolehiyo. Sigurado na ako ngayon na magandang buhay na naghihintay sa'yo. Alam mo, Kuya, nagpapasalamat ako na kilala kita. Ang swerte ko kasi itinuring mo na akong tunay na kapatid. Malaking utang na loob ko sa'yo. Masaya ako sa tagumpay na nakamit mo. Basta, pangako, hindi kita bibiguin. Gagawin kong lahat para maging proud ka sa akin. At eto na kami ngayon ni Makoy. Isa na siyang certified public accountant na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Habang ako naman ay isa na ngayong warehouse manager. Oo, mga batang ulila kami na lumaki sa bahay ampunan. Pero hindi kami tumigil sa pangangarap at pagsusumikap para maabot namin ang aming mga pangarap. Sana magsilbi itong inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga batang katulad namin ang sinapit noon. Ako si John, isang laking ampunan, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Baynard Landicho Jr., Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Chris Nasenga sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dakilang babae na pinatunayang ang pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa pagmamahal din sa Diyos. Siya ay si Dahlia. Si Victor ang una kong pag-ibig. Sa mga unang taon na aming pagsasama, nabiyayaan kami na isang anak na lalaki, si Albert. Pero hindi sapat ang pagkakaroon namin ng anak upang maging seryoso siya sa aming pagsasama na noon ay walang basbas ng kasal. Na mag-uwi siya ng babae sa kanyang bahay at doon na rin pinatira. Yun ang ginawa kong ultimatum upang humiwalay na sa kanya. Ilang taon na lumipas at nakilala ko si Jaime sa isang pagtitipon sa simbahan. Isang mabait at maalalahaning doktor. At nang lumaon, nagkaibigan kami ni Jaime at nagpakasal. Si Albert ba? Alam na ba ang kalagayan ni Victor? Oo. Pero alam mo naman ang batang yun. Basta tungkol sa kanyang ama, hindi siya interesado. Kaya mo. Tatawagan ko. Kakausapin ko. Maraming salamat palagi sa pangunawa, Jaime, ha? Kung wala nga lang akong appointment sa mga pasyente sa clinic ngayong araw na ito, sasamahan kita sa pagdalaw kay Victor sa Bataan. Pero pangako, sa ibang araw na libre ako. Sige. Basta kung hindi man ako makauwi agad, pinagluto na kita ng mga uulamin mo. Pinagparti-parti ko na, iinit mo na lamang sa microwave. Nandoon lahat sa freezer, ha? Sige. Ako nang bahala. Ay, eto nga pala ang 1,000 piso. Ipamili mo ng mga prutas para may maipasalubong ka kay Victor. Makabubuti ang mga prutas sa kalagayan niya. Tiyak na matutuwa ang matandang yung kapag nalaman pinadalan mo siya ng mga prutas, Jaime. Magpalakas ka mo siya. At wag kung ano-anong iniisip. Mag-ehersisyo ka mo siya. Total, malawak ang bakuran niya ron. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya lahat ng mga paalala mo.
Albert? Nag-text daw sa'yo si Nanay Dahlia. Nag-text sa akin nagtatanong kung nabasa mo na raw ba. Hindi ko nga kasi maiwan itong mga gulay na pinagbubukod-bukod ko sa mga stall. Baka kasi biglang dumagsa ang mga customer. Hindi pa natin naihanda ang ating mga paninda. Ano ba sabi ni Inay? Papunta raw siya sa Bataan. May sakit daw si Tatay Victor Kung makakasunod ka raw ba doon? Hindi na. Mas mahalagang hanap buhay natin dito. Dito natin kinukuha ang ating mga pangailangan. Kaya nandito ang priority ko. Ay, sige. Di sasabihin ko na lang na busy ka dito sa market stall natin. Kung bakit kasi pinawiwili niya yung matandang yun. Na tuwing magkakasakit, siyang nag-aasikaso. Kung tutuusin, matagal na silang walang kaugnayan sa isa't isa. Mabait nga kasi si Nanay Dahlia. Hindi niya matiis si Tatay Victor. Hindi na makatwiran yung kabaitan ni Inay Iris. Inaabuso lang ng matandang yon ang kababaang loob niya. Oh, isang subo na lang ito, Victor. Sige na, ubusin mo na. Ano nga kaya kung hindi kita pinagpalit sa ibang babae noon, Dahlia? Ako? Mas gusto ko pa rin pinagpalit mo ko sa iba. Ha? Dahil nakilala ko si Jaime. At walang dalawang isip na pinakasalan ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan na sa dami ng babaeng iniuwi ko sa bahay na ito, ahantong pala ako sa pag-iisa. Victor, sa buhay ng tao, may mga dumarating at umalis. Oo, sa bawat paglisan, may kalakip na kalungkutan. Pero kailangan pa rin nating harapin ang mga bagay-bagay. Inaamin ko. Labis kong pinanghihinayangan ang pagkawala mo sa buhay ko. Mama! Pakihatid po lang sa bayan! Kumare! Ay, oy! Oy, ano? Pauwi ka na ba sa Maynila? Oo, Mare. Salamat nga pala sa pagbalita mo sa akin sa text sa kondisyon ng kumpareng Victor mo, ha? Kahit papaano, naririyang ka at nakakabalita ako sa iyo. Naku, ay sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo? Huwag kang mag-alala. Lagi ko namang nakikita yung mga kilos niya doon sa loob ng kanyang bahay. Malalaki kasi yung mga bintana. Kitang-kita ko mula sa bintana namin. Oo, pero sana lang inumin niya yung mga gamot at vitamins na iniwan ko sa kanya. Kailangan nga kasi yun ng katawan niya. Pinagluto ko na rin ng pagkain. Inilagay ko na lamang sa refrigerator niya. Napakabuti mo pa rin talaga kay kumparing Victor, kumare? Kung sana nga lang, nakita niya yung kabutihan mo noon pa man, Huwag na nga natin pag-usapan ng nakaraan. Tapos na yun Oh, papaano? Nainip na si Mamang Tricycle. Balitaan mo na lamang uli ako, Mari, ha? Oo, siya. Sige. Oy, Mari, ingat ka sa biyahe, ha? Salamat. Kumusta na lang sa inaanak kong si Albert? Oo, makakarating. Sige na, aalis na ako, ha? Sige. Mama, tayo na po. Ayoko nang tumuntong sa malaking bahay na yun. Naroon lamang mapapait na alaala ng aking kabataan. Nauunawaan ko naman kung saan nagmumula ang pinaguhugutan mo, Albert. Nakatatak sa bahay na yon ang kanyang kalupitan sa akin. Kay Inay. Uuwing lasing dahil talunan sa sabong. Lahat ng makita ay babalibag, tatadyakan. Kung ilang tadyak na sa mukhang inabot ko sa kanya, hindi ko na matandaan. Kapag nakikita kong sinasakal niya nung sinay dahil sa walang pakundangan niyang galit, gustong kumawala ng puot ko. Pero wala akong magawa ng mga panahon yun. Sabi ni Inay, mas payat na raw si Tatay Victor ngayon kaysa noong huli niyang dalaw. Palibhasa nga masamang damo kaya matagal mamatay. Ang nakakainis lang,
Bakit kailangan pa naming madamay ni inay sa mga dinaranas niya ngayon? Hindi pa pwedeng basta na lang siya mamatay at maglaho sa mundo. Bilisan mo pa ang pagmamaneho, Jaime. Baka hindi na natin abutin ng buhay si Victor. Eto nga't ang bilis na ng takbo natin. Kailangan din natin mag-ingat dahil baka tayo naman ang madisgrasya. Ang sabi sa text si Kumaring Doris, nakita raw niya na sumuko ng dugo sa may bintang na si Victor. Pagkatapos noon, bumagsak na raw sa loob ng bahay. Kaya hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. Huwag ka mag-alala. May dala akong first aid kit. Kung ano't ano man malalapatan din natin siya ng lunas pagdating doon. Pero paano kung udat na natin siyang patay? Paano? Pwede ba? Huwag ko ano-ano ang iniisip mo. Natataranta na nga ako sa pagmamaneho eh. Victor, sa ayaw mo't sa gusto, dadalhin ka na namin sa ospital. Masela na ang kondisyon mo. Kailangan na ng agarang pagsusuri sa sakit mo. Ayoko na, Jaime. Kung mamamatay man ako ngayon, mas gusto ko dito na lang sa bahay. Victor, Dito sa bahay ko. Victor, makinig ka kaya Jaime. Siya nakakaalam sa kalagayan mo. Sige na, Dalia. Ihanda mo na ang kanyang mga gamit. Bubuhatin ko na siya para maisakay sa bus. Ayoko. Ayahan nyo na lang akong mamatay rito. Teka. Ayaw na lang akong mamatay. Albert, nagkamalay na si Tatay Victor. Sige na, lapitan mo na siya. Albert, ikaw ba yan, anak? Ako nga po, tay. Oh, Aaminin ko po sa inyo na kahit masamang loob ko sa inyo, Albert, hindi ko rin pala matitis na hindi kayo makita. maraming salamat, anak. Kahit sa uling pagkakataong ito, nakita kita. Mahawakan ko ang iyong mga palad. Tay, magpagaling po kayo. Hintayin po namin lahat ang paglabas niyo rito sa ospital. Hindi na, anak. Ramdam ko na mamamatay na ako. Tay, Hirap na ako sa paghinga. mahal ko po kayo. Anak, Mahal na mahal ko po kayo. Hindi man po ako nagkaroon ng pagkakataong iparamdam sa inyo yun. Pero sa kaibuturan ng puso ko, yun pong nadarama ko. mahal din kita, anak. Pero gusto ko bang punan ang mga pagkukulang ko sa'yo? Wala na akong panahon. Tay, Anak, hirap na hirap. Anak, huminga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na. Tay, Tay, magsalita pa kayo. Itay, Itay! Ayon
Ayon sa death certificate na inilabas ng ospital, cancer sa baga ang siyang ikinamatay ni Victor. Pagkatapos ng kanyang cremation bukas ng umaga, makahihinga na tayo ng maluwag. Naisip ko, doon na rin sa vault na nabili ko doon sa Columbari, ilalagak ang kanyang urn. Mainam na ron para nasa maayos ang lagay. Maraming salamat po, Tatay Jaime. Naging napakabuti niyo po kay Tay. Kayo ni Inay. Dahil napakabusilak ng puso ng nanay mo, Albert. Marahil kung nagkabaliktad man kami ni Victor ng kalagayan, aalagaan din niya ako tulad ng ginawa niyang pag-aalaga sa tatay mo. Walang katulad sa kadakilaan ng puso ng iyong ina. Lahat kayo, minahal ko sa paraang kaya ko. Iba-iba man ang level ng pagmamahal na yon. Nandirito kayong lahat sa puso ko. Ikaw man, Iris, dahil bahagi ka na ng buhay ni Albert. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Nanay Dalia. Mahal na mahal ko rin po kayo. Pero siyempre, may higit pa ba akong dapat mahalin kundi ikaw, Jaime? Ikaw at ang katapatan mo ang pumuno sa buhay ko. Ikaw at ang iwalang katapusang mga kabutihan. Pinasasalamatan ko na sa itaas. Dahil binigyan niya ako na isang taong may mabuti ring pusong katulad mo. Dalia, alam na alam mo kung gaano rin kita kamahal. Pagkaraan namin mailagay sa maayos sa mga abo ni Victor, nagsimula na rin kaming bumalik sa normal naming mga buhay. Mas naging panatag na ang aming mga kalooban pagkaraan ng mga pangyayaring yon. Dahil alam namin nasa payapa na rin siyang kalagayan sa piling ng nasa itaas. At sa mga naganap at magaganap pa sa aming mga buhay. Wala pa rin mababago sa tunay at kababaan loob na ipagkakaloob namin kanino man. Ako po si Dalia at ito ang aking buhay. Lubos na mahalaga ang kabutihan. Ginagawa tayong karapat-dapat ng banal na salitang ito at pinagpapala ang ating mga buhay mula sa ating mga isipan hanggang sa ating mga puso. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Dalia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutianga sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Clara. Marami ang nagsasabing hindi ako huwarang ina. Isa daw akong pabaya. Walang kwentang magulang dahil lulong ako noon sa maraming bisyo, lalo ng pagsusugal. At dahil sa aking kapabayaan bilang ina,
unti-unting nagkawatak-watak ang aking pamilya. Narito ang aking kwento. Rico! Rico! Buksan mong pinto! Rico! Ano ba? Tagal mo naman buksan ang pinto. Kanina pa ako katok ng katok. Sa kabagaling, Clara, ha? Ano? Sagutin mo ang tanong ko. Papasukin mo muna ako sa loob. Wala akong panahon sagutin yung tanong mo. Clara, Nagtong eats kami nung mga kumari ko. Tapos napainom ng konti. napapadala sa yung pagsusugal mo, Clara. Hindi na maganda to. Ano ba masama akong magsugal ako? Bakit? Wala na ba akong karapatan magsaya? Ha? Pero marami ka ng perang nasasayang dahil dyan sa bisyo mo. Na! Ayan yung pera. Para manahimik ka na. Ano to? Ano pa? Hindi na panalunan ko kanina. Ayan na. Meron ka ng pera uli. Tigilan mo na yung kadadak-dak mo. Mukhang pera. Sana hindi ka na lang umara. Ay! Nandito pala kayo. Tay, ano naman masama ang nagdala sa inyo dito? Sara mo yung bibig mo, ha? Baka palayasin ka namin dito sa bahay niyo. Anong palayasin? Bakit? Nyo ba itong bahay? Di naman na. Bakit ba kayo nakikialam sa buhay namin ni Rico? May sariling pamilya ng anak nyo. Huwag na kayo makialam. Ba't mo lang yung babaeng to ah? Inay, itay, pakiusap po, tama na. Clara, sige na. Pumunta ka na sa kwarto, magpahinga ka na. Buti pa nga. Iyaw makita mo pagmumukha ng mga sungot na yan. Ayok kang babae ka. Itay, pakiusap, tama na po. Lakas tangan sa mga nakatatanda yung asawa mo, Rico. Ano klase pagpapalaking ginawa ng mga magulang niya sa kanya? Walang modo. Itay, inay, pakiusap, kalma lang. Ako na pong bahala kay Clara. Sana matauhan ka na. Sisirain lang ng babaeng yan ang buhay mo. Rico, anak, Inay, masama lang ang loob ko. Hindi pa tapos yung pagluluksa ko sa pagkamatay ni Jojo. Eto na naman. Binigyan na naman ako ng panibagong pagsubok. huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin yan. Makakahanap ka uli ng bagong trabaho. Bakit pa kasi ngayon ako nawalan ng trabaho? Kung kailan ngayon ko kailangan ng pera. Sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng tatay mo. Nakakahiya na po sa inyo, Inay. Marami na po akong utang. Tsaka, ayaw ko po maging pabigat sa inyo. Hindi ka namin kayang tiisin, Rico. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin. Sino ba tutulong sa iyo kundi kami ng tatay mo? Pero Rico, bakit patuloy mong hinahayaan na abusuhin ka ni Clara? Huwag kang magbulag-bulagan, anak. Yang pagmamahal mo dyan sa babaeng yan ang nagdadala ng kamalasan sa buhay mo. Rico, kahit anong gawin mo, hindi na magbabago pa yung asawa mo. Anak, makinig ka sa amin ng tatay mo. Dahil kahit kailan, hindi ka namin ipapahamak. Kami ang mas nakakaalam kung anong makabubuti sa iyo. Taya. Clara, Rico, anong ginagawa mo dito? nandito ako para sunduin ka. Teka muna, hindi pa kami tapos. Halika na. Umuwi na tayo. Teka lang nga eh. Ano ba, bitiwan mo ko? Hindi ako uuwi. Hindi pa tapos eh. Hindi pa ako nananalo. Uuwi na tayo sa ayaw mo o sa gusto. Ano ba? Bitiwan mo ako. Pwede ba? Huwag nga kayo makialam sa amin. Tsaka huwag yung hawaan ng pagiging sugar nyo ang asawa ko. Halika na, Clara. Umuwi na tayo.
Nakakainis ka na talaga, Rico. Ako rin, Clara, naiinis na rin ako sa'yo. Bakit ba hindi mo mapigilan yung pagsusugal mo, ha? Naghihirap na nga tayo tapos nakukuha mo pa magsugal? Yun nga eh. Kaya ako nagsusugal kasi wala ka naman binibigay na pera sa akin. Kung ganun pala, edi maghanap ka ng trabaho. Hindi yung umaasa ka lang sa swerte. Wow, ha? Kung makapagsalita ka dyan, kala mo may trabaho ka? Oh, ilang buwan ka nga bang tambay? 2 buwan. Palagi ka na lang umaasa dyan sa mga magulang mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Clara. Magkatapatan nga tayo. Ano bang meron dyan sa pagsusugal mo at hindi mo mahinto-hinto, ha? Alam mo, dahil dyan sa pagsusugal mo, napapabayaan mo na ang obligasyon mo bilang asawa sa akin at ina sa anak mo. Tignan mo yung nangyari kay Jojo. Namatay siya dahil sa kapabayaan mo. Huwag mong isisi sa akin yung pagkamatay ni Jojo. Una sa lahat, hindi mamamatay ang anak natin kung meron kang perang binigay na pang-ospital. May binibigay naman ako sa yung pera, di ba? Oh, Pero anong ginagawa mo? Nilulustay mo lang sa sugal. Kaya tuloy, wala kang naipon. Sa oras na kailangan natin ng pera, wala kang madukot. At saka, Clara, ni minsan hindi ko nakitang inalagaan mo si Maylene nung may sakit siya. Kasi palagi kang wala sa bahay. Nasa labas ka lagi at nagsusugal. Kung tutuusin, Clara, ikaw talaga ang may kasalanan kaya nagkakaganito ang buhay natin. She knows when I'm lonesome. She cries Rico, when I'm sad. bakit ka naglalasing ha? Ikaw pala. Wala to, Kylo. Pwede bang maupo sa tabi mo? Oo naman. Ako dyan. Bakit mag-isa ka lang dito sa beer house? May problema ka? Sino? Si Clara na naman ba? Palagi na lamang siya ang problema ko. Eh kung gano'n naman pala, hiwalayan mo na yung asawa mo. Para naman makapag-vacation leave yung sarili mo sa sakit ng ulo mo dun sa babaeng yun. Siya nga pala, Rico, hindi ba naghahanap ka pa rin ng trabaho ngayon? Oo. Bakit? May iaalok ka ba sa akin? Naghahanap kasi ng fitness instructor ang gym namin. Tingin ko naman physically fit ka. Tapos, may looks ka naman. Kaya pasok na pasok ka sa criteria at standards ng gym namin. Ano, Rico? Interesado ka ba? Tomorrow I'll tell her things that I wanna do. napapansin ko. Mula na magkaroon ng trabaho si Rico sa gym na yun 2 months ago, napapadalas ng pag-uwi niya ng gabi. Bukod sa ramdam na ramdam ko na yung palalamig sa akin ng asawa ko. Hindi kaya may kabit siya. Baka si Rico na yan. Mabuksan ang pinto. Ay, Clara. Pasensya ka na kung napapunta ako ng ganitong oras. Halika, pasok ka. Bakit? May problema ba? Oo, Mare. Si Aling Indang, balita ko humihingi na siya ng payo sa abogado niyang pamangkin kung ano yung pwede niyang ikaso sa'yo dahil sa hindi mo raw pagbabayad ng utang sa kanya. Gipit lang ako ngayon kaya hindi ko siya mabayaran. Pero hindi ko naman siya tatakasan. Ay, kung magsasampas siya ng kaso sa akin, bahala siya. Hindi naman ako magtatago. Ialak ko na ng utang mo sa iba't ibang tao, ha? Hindi ka ba natatakot? Maring Ana, yun lang ba babalita mo sa akin? Hindi, meron pa akong isa. Yung pamangkin ko na nag-work sa gym na pinagtatrabahuhan ni parang Rico, may sinabi siya sa akin tungkol sa asawa mo. Ano naman yun? Parang Clara, huwag kang mabibigla, ha? Pero yung baklang may-ari ng gym, karelasyon daw ng asawa mo. Ano? Isipin mo,
Para din to sa kaligtasan ng mga anak natin. Pakiusap, huwag ka na umalis. Magbabago na ako. Hindi na ako malululong sa sugal. Magpapakatino na ako asawa. Huwag mo lang akong iiwan. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, Clara. Pero nawala na ang pagmamahal ko sa'yo. Bakit? Dahil ba meron ka ng ibabahal? Si Kylo ba? Yung boss mo? Oo. Nagmamahalan kami ni Kylo. Magsasama na kami. At tungkol naman sa mga anak natin, sina mama at papa mag-aalaga sa kanila. Hindi mo sila makukuha hanggat hindi mo naaayos ang problema mo sa mga pinagkakautangan mo. Rico, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na marinig na meron ka ng ibang mahal. Ikaw ang nagbigay sa akin ng rason para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sorry, pero tapos na ang relasyon natin bilang mag-asawa. Clara, Nawala na sa akin ang pamilya ko. At kasalanan ko yun. Hindi kasi ako nakinig kay Rico. Pinabayaan ko ang asawa ko at mga anak. Nagpakalulong ako sa sugal. Kaya huli na mapagtanto ko, lumayo na ang loob nila sa akin, anak. oo, Clara. Kasalanan mo talaga ang lahat. Pero hindi pa naman huli para magbago ka. Gusto ko lang magbago. Titigil na ako sa bisyo ko. Kaya lang ang problema ko, paano ko mababayaran ang lahat ng mga utang ko? Naniniwala ako na makakahanap ka ng paraan para mabayaran mo lahat ng pinagkakautangan mo. Sana, Clara, desidido ka na sa pagbabagong buhay mo. Huwag mo nang hintayin tuluyan ng masira ang buhay mo nang dahil sa bisyo. Desidido na ako magbagong buhay. Dahil gusto kong makuha ulit ang aking mga anak. Ana, pakiusap. Tulungan mo ako. Matagal na tayong magkaibigan, Clara. Handa kitang tulungan sa pagbabagong buhay mo. Congrats! Successful ang online business mo, friend! Hindi naman ito magiging successful kung wala ang tulong mo, Ana. Salamat. Dahil sa loob ng 6 na buwan, simula nung pumasok ako sa reselling at online business, marami akong naipon. At unti-unti ko nang nababayaran yung mga utang ko. Masaya din ako. Kasi wala ka ng bisyo. Oo, hindi na ako sugarol. Buti naman. Ngayon, isa na akong businesswoman. Congrats! Ay, siya nga pala. Nakausap mo na ba yung biyanan mo? Oo. Sabi ni na Inay at Itay, pumapayag na silang ibalik sa akin ang mga anak ko. Nagkaayos na rin kami. Mabuti. O, si Rico? Ay, masaya na siya sa buhay niya. Pero ang importante, patuloy siya sa pagsuporta sa mga anak namin. Ay, may kumakatok sa pinto. Teka, ako na magbubukas. Sige. Ay, magandang hapon po. Nandiyan ba si Clara? Inay? Itay? Nagpunta kami dito kasama ang mga anak mo. Ibinabalik na namin sila sa iyo. Mga anak ko! Salamat at nagbalik kayo! Ibinabalik na namin ang mga anak mo. Dahil nakita namin nagbago ka na. Salamat po sa inyo, Inay. Itay, pinapangako ko, mula ngayon, magiging mabuting ina na ako sa aking mga anak. Sa awa
awa ng Diyos, muli akong nakabangon. Umasenso ang aking online business at nabayaran ko na rin ang lahat ng aking mga utang. Tahimik na ang aking buhay, kapiling ang aking mga anak na ngayon ay malalaki na. Samantala, hindi na kami nagkabalikan pa ni Rico dahil masaya na siya sa piling ni Kylo. At sa ngayon, 10 taon na silang nagsasama. Tanggap ko na ang lahat. At masaya na rin ako para sa dati kong asawa. Sana magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa nakakarami. Walang naidudulot na maganda ang sugal o anumang bisyo sa buhay ng tao. Kung lulong ka ngayon sa bisyo, hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Dahil kung nakaya kong magbago, sigurado akong makakaya mo rin. Ako si Clara at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Alan Ortega, Angelo Alcantara at Rosana Villegas sa papel na Clara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Chris Nasenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Morena. Sales lady ako sa isang mall. Doon ko naman nakilala si Ronald. Gwapo, anak mayaman, pero mayabang. Kaya sa dalawa kong maliligaw, higit na malapit sa akin si Dindo. Masarap tong ginataang hipo na bigay ni Dindo, anak ka. Kasi po masarap magluto ang nanay niya. Sinagot mo na ba si Dindo, Morena? Di pa po. Oy, bakit? Mas gusto mo ba si Ronald kaysa kay Dindo? Hindi po, oh. Nayayabangan nga ako sa taong yan eh. At saka tingin ko, di naman siya seryoso sa akin. Ganon naman pala eh. Bakit ayaw mo pa sagutin si Dindo? 1 taon na siya nanliligaw sa'yo. Boto naman ako sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Nay. Konting panahon na lang. Sasagutin ko na siya. Uy, magandang bracelet na ito. Pero, sorry Ronald Hindi ko matatanggap. Bakit naman? Sabi mo maganda, tapos hindi mo matatanggap. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko. Ibaling mo na lang sa iba ngayong pag-ibig. Ano? Inaayawan mo ko? Morena, ang daming babaeng nagkakandara pa sa akin, pansinin ko lang. Kaya nga sila na lang ligawan mo. May iba akong mahal. Si Dindo yon, hindi ikaw. Ronald, hindi ka sumabay sa akin maghapunan kanina. May problema ba? Nainis ako, Daddy. Biruin nyo, itong gwapong ito, sa unang pagkakataon na busted ako. Talaga? Sino naman ang gumawa nun? Yung bang nililigawan mo na Morena baka mo pangalan? Oo, siya nga ho. Anak, talagang ganoon. Kahit sa pag-ibig, may nabibigo, may nagtatagumpay. Daddy, hindi ko matatanggap. Masakit sa pride. Hindi maaaring ganito na lang. Ano ibig mo sabihin? Hoy, Ronald, kung may iniisip kang masama laban sa babaeng yun, ha? Huwag mong gawin.
Baka mapahama ka lang. Ang saya ko, Ronald. Kasi dinalaw mo ko. Nagkita ulit tayo. Pauline, may gusto ko sa'yo kong sabihin sa'yo eh. Ayan na, magtatapat na yata siya. Ano eh? Ano yun, Ronald? Sabihin mo, huwag ka mahiya. Magpapatulong sana ako sa'yo kay Morena. Ano? Kala ko pa naman, magtatapat ka na sa akin? Hindi pala. Sorry, Pauline. Kasi ang kaibigan mong gusto ko eh. Sana tulungan mo ako para tanggapin niya ako. Dindo, Morena, natutuwa ako dahil ipinaalam yung dalawa sa akin ang tungkol sa inyong relasyon. Iginagalang ko po kayo, Aling Adora. Kaya nang sagutin po ako ni Morena, sinabi ko po sa kanya na ipapaalam po namin ito sa inyo. Salamat, Dindo. Kaya boto si inay sa'yo, Dindo, dahil sa ugali mo. Mayroon lang akong gusto ipaalala sa inyo. Ano po yun, Nay? Lahat ng bagay may limitasyon. Ganon din naman sa inyong relasyon. Sana huwag kayong lumagpas doon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Opo. Ingatan ko po ang sarili ko. At ako naman po, makakaasa po kayo na igagalang ko po si Morena. Wow! Kayo na pala ni Dindo. Oo, Pauline. Nung makalawa pa. Alam na ba ni Ali Adora? Oo naman. Sinabi namin agad. Ang swerte mo talaga, girl. Haba ng hair mo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, dalawang gwapong lalaki nag-aagawan sa matamis mo. Oo. Yung isa, mayaman. At si Dindo naman, may kaya sa buhay. Hindi ko naman sadyayin. Alam ko, ingit lang ako sa swerte mo. Sana all. Darating din ang Mr. Right mo. Sana, si Ronald na lang yun. Kaso ikaw ang type niya eh. Nagpapatulong pa nga siya sa akin para tanggapin mo. Sabi ko naman, wala akong magagawa doon. Ang lalaking yun talaga. Halata ko naman sa kanya na hindi siya seryoso sa akin. Oh, bakit mo nasabing hindi siya serious sa'yo? Kasi nakita ko siya sa isang fast food. Nagsusubuan sila nung kasama niyang babae. Ay naku, Pauline. Playboy siya. Tamang-tamang paghihintay ko kay Morena dito. Ayun na siya, dumarating. Hindi pwede sa akin ang ginawa mong pagbasted, Morena. Kailangan makaganti ko. Malapit na siya. Morena, sandali lang. Oh, Ronald, ikaw pala. Ba't mo kayo nahintay dito sa daan? Well, gusto lang kita makita. Kasi miss na kita eh. Di ba tinapat na kita? Sana tanggapin mo na lang yun. Tsaka isa pa, meron na akong nobyo. Sinagot ko na si Dindo. Alam mo bang nasaktan mo pride ko? Wala pang nagbasted sa akin. Ikaw pa lang. Pasensya na kung ganun. Hindi ko kailangan ng pasensya. Kailangan aray ko ikaw, ha? Itiwan mo ako, ano ba? Huwag ka namang pumiglas. Wala ka namang magagawa sa lakas ko eh. Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Tumahimik ka! Sa ayaw sa gusto mo, magiging akin ka. Wag! Ayoko! Ano nga yung halika? Itiwan mo si Morena! Ha? Sino to? Lumiya ka! Dino! Salamat at dumating ka! Mabuti na lang pala, naisipan konsultan ka nang hindi kita abutan sa mall. At nahuli ko ang walang hiyang ito! Kailangan makatawag tayo ng pulis! Kakasuhan kong walang yan ito! Walang niyakan lalaki ka. Halinga Dora, patawarin niyo na ako. Morena, nagsisisi na ako. Nasaktan lang talaga ang pride ko, kaya ako nagawa yun. Hindi ka namin mapapatawad. Dapat sa'yo makulong.
Buti na lang po, Nay. Dumating si Dindo. Nailigtas niya ako sa kamay ng ulang niyang to. Ronald! Daddy, Ano itong ginawa mo? Daddy, tulungan niyo ako. Ayoko makulong. Miguel? Adora? Magkakilala kayo, Inay? Oo, anak. Dahil ang taong ito, siya ang tunay mong ama. Ha? Tunay kung ama? Anak natin siya, Adora. Oo. Siya ang pinagbuntis ko na layuan kita. Oh, Dahil nalaman ko niloko mo ko. May asawa ka pala. Kung ganon, magkapatid kami sa ama. oh Diyos ko. Kaya hindi na siya kinasuhan pa, Pauline. Akalain mo yon? Magkapatid pala kayo sa ama ni Ronald, Morena? Hindi nga rin ako makapaniwala. Pero yun ang totoo. At doon pa sila sa presinto nagkaalaman. Buti na lang pala, nailigtas mo si Morena, Dindo. Kung nagkataon, malaking problema. Tama ka. Good news pa for me, ang pangyayaring ito. Ha? Bakit naman? Ay, diba, alam mo naman, noon pa, crush ko na si Ronald. O, edi, ibig sabihin, may chance pa ako mapansin niyo. Oo naman. Dahil inamin din ni Ronald sa akin na hindi niya ako talagang gusto. Na-challenge lang siya. Kaya niya ako niligawan at pinagtangkaan ng masama. Naisip ko lang, Morena, Na? kung half-brother mo si Ronald, ibig sabihin, mayaman na kayo, Morena! Bakit kayo narito? Gusto po naming magpasalamat uli sa hindi niyo pagsasampa ng kaso laban sa akin. Tapos na yun. At dahil magkapatid pala tayo sa ama, kaya pumayag na ako nung sabihin ni Inay na patawarin ka na lang namin. Salamat uli sa inyo, Morena. Nanay Adora. At ang isa pang dahilan ng pagparito namin, ay gusto ko sanang humingi ng pagkakataon sa inyo para mapunan ko ang mga pagkukulang ko sa inyong mag-ina, Adora. Ano? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo, Miguel? Ha? Tapos ng mahabang panahon? Adora, patawarin mo na sana ako sa pagsisinungaling ko sa iyo noon tungkol sa kalagayan ko. Siguro kaya nangyari ito ay para maituwid ko ang kasalanan ko sa iyo. Biyudo na ako at maaari na kitang pakasalan. Miguel, At gusto kong makasama kayo ng ating anak at ibigay sa kanya ang magandang buhay na matagal na ipagkait sa kanya. Pwede naman yun. Dahil matagal na akong biyudo. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Oo, anak. Taos sa puso ko ito. At sang-ayon din ako sa gusto ni Daddy. Sana pumayag na kayo, Morena, Nanay Adora, upang maging isang pamilya na tayo. Tunay na mabuti ang Diyos. Ang ginhawang hindi ko naranasan noon, ibinigay din niya sa akin ngayon. Tama kayo. Nagpakasal sina Inay at Itay. Kaya naman ngayon, isang maligayang pamilya na kami. Ako po si Morena, dating sales lady. At ito, ang aking buhay. Lahat ng bagay ay may kaukulan. Lahat ng pangyayari ay may kadahilanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yudel Benjamin, Jerry Mutia at Rosana Villegas sa papel na Morena.
Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mga sabihin. Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Nakadalawa ka na, hindi ka papagod. Eh, bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko pa. Huwag kang mainis. Gusto mo na malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Lupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pambababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay. Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Diba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan yung gantihan ko ang inyong kabutihan. Pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa iyo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay. At sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan.
ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Paano man binubola mo lang ako, Ramil? Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun, Bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa'yo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Parang punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binubola ko. Huh? Nililigawan ako kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinakahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? At pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsan panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan no si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Uy, bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Clinic? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Wag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo. Pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siyang parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo?
ang dahilan? Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, di ba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo at tatawagin ko. Sige. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku. Salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababoy ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na nanindigan sa kanyang mga saloobin, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging pati sa kanyang mga anak. Siya ay si Laura. Magkasintahan pa lang kami ni Luis na magpunta siya sa Sharjah at magtrabaho doon bilang isang fire engineer sa mga itinatayong malalaking building sa nasabing emirate. At dahil naging maganda ang takbo ng propesyon niya ron, naging magaan din ang buhay namin nung lumagay na kami sa tahimik. Sa paglipas pa ng maraming taon at sa pamamagitan ng magkatuwang naming pagsisikap sa buhay, ako bilang isang elementary teacher sa isang public school, napagtapos namin sa kolehiyo ang aming dalawang anak. Pero ang inaakala kong pagkakaroon ng kapayapaan ng isip
Dahil naidaos na namin ang para sa kinabukasan ng mga bata, doon ako nagkamali. Aba, Ate Maring, Kuya Nardo, nalabas kayo. Ay, tara, pasok kayo sa loob. Sige, maupo kayo, maupo. Ang mahalaga talaga yung sadya ko sa'yo, kaya naluwas ako. Ako rin naman, Luis. Pero pwede ba pakainin mo muna kami? Gutom na kasi kami ni Ate Maring. May pamasahe nga lang kasi papunta rito ang dala namin Kaya kahit isang hopya at sa malamig, hindi kami nakapagmerienda sa labas. Oo. Nakakahiyamang sabihin. Okay lang. Sandali, magpapahanda ako ng pagkain kay Laura, ha? Uy, salamat. Tama ang dating nyo dahil nagluto siya ng minudo ngayon. Uy! Linggo kasi. Masarap Walang yun. pasok sa trabaho mga bata. Oo. Kaya yun ang nirequest nilang ulam sa tanghalian. Dali, apurahin nyo ng mag-asawa yung paghahain. Gutom na talaga kami. Alam mo, kuya, kinakabahan talaga ako. Kapag pumupunta dito yung mga kapatid ni Daddy, Bakit naman? Allergic ka na ba talaga sa mga partido ni Daddy? kasi nga, mukhang may hihingi na naman kani-kanyang pabor. Tuwing pumupunta ang mga yan dito, talaga namang may mga pakay. Ang hindi ko pa gusto sa kanila, pangit magsipagsalita. Wala sa hulog ang mga sinasabi. Malamang ganun sila makipag-usap sa mga kasama nila sa bahay. Ewan ko ba dyan kay Daddy? Parang giliw na giliw pa siyang kausap yung mga kapatid niya. Malambot kasi si Daddy pagdating sa mga partido niya Hawak siya sa leeg ng mga kapatid niya. Ipinahiram mo kay Ate Maring yung titulo ng lupa natin sa Bulacan para lang isang lanya na 1 milyon. Oo, kaya nga kailangan kong umuwi rin bukas para makausap yung pagsasanlaan. Hindi naman nila basta may sasanla yun dahil ako ang nakapangalan sa titulo. Ano ka ba naman, Luis? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? At saka bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Alam ko namang hindi ko papayag Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Natural wonder natin yun Hindi para sa kanila, kundi para sa mga anak natin o sa pagtanda natin. Gipit lang daw talaga sila ngayon. Matutubos din daw ni Leon. 1 taon ang hihilingin nilang palugit sa taong pagsasanlaan. Kamukat-mukat mo niyan. Tayo pa rin ang guguluhin ng mga iyan kapag mararibatan ang titulo ng lupa sa pinagsanlaan. Si Kuya Nardo nga pala, humihingi ng tulong para sa bunso niya. Gusto raw mag-college. Kaya umaamot sa bahagi ng sinesweldo ni na Noel at Millie. Ano? Pati mga anak mo, isinubo mo sa kompromiso sa mga kapatid mo? Pang-aabuso na talaga yung ginagawa ng mga kapatid mo, Luis. Hindi naman siguro ganun, Laura. Gipit lang talaga sila. At Gipit? wala namang matatakbuhan kundi tayo. Pang-aabuso yun, Luis! Pang-aabuso! Pang-aabuso yun! Laura, magbalik ka rito. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng mga kapatid ko. Laura! Nung nasa abroad pa, daddy nyo, tuwing katapusan ng buwan, nandito na yung mga partido niya. Kasama pa lahat ng mga anak. Kanya-kanya nang hingi ng pera. Wala yata, milyones yung pinadadala sa akin ng daddy nyo ng mga panahong yun. Pero dapat din sana maging aware si Daddy na iba na ang sitwasyon niya ngayon. Hindi pa niya masabi sa mga kapatid niya na wala naman siyang trabaho para masustentuhan pa ang mga yun? Mataas nga kasi pride ng daddy nyo. Ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya ng partido niya. Kaya tingnan mo, pati kayo ng Kuya Noel mo, ikinumpromiso. Binigyan pa niya kami ng problema ni Kuya Noel. Lalo na ako. Bago pa lang ako sa pagiging computer hardware engineer. Kaya hindi rin naman ganun kalaki ang sahod ko. Ang mahirap pa sa ginawa niyang yan. Aasa na talaga yan si Kuya Nardo sa makukuha sa inyo. Ako, Jack. Tuwing araw ng sahod nyo, nandito na yun. Nakabang na.
Hindi talaga aalis yun hanggat hindi nakakakuha ng pera. Sino kaya itong tumatawag? Kasagsagan pa naman ang auditing job ko ngayon. Number lang kasing lumalabas sa screen ng cellphone ko. Hindi naman pwedeng hindi ko sagutin. Dahil baka nga tungkol sa trabaho at importante. Hello? Hello. Sino po sila? Yun. Ang titulado mo ito. Tito Nado. Kayo po pala. Oo, kinuha ko nga kasi yung cellphone number mo sa dati mo. Para sa ino nga ako dumirekta. Yung nga kasing ipinangako niyang monthly allowance ng anak kong bunso na nasa college. Sa'yo ko lang araw kukulin. Ganun po ba? Oo. Pero hindi pa po ako sumasahod dito. Aba, pangutang mo na lang kami. Tapos ipamani transfer mo agad, ha? Kailangan na ako ng pera ngayon eh. Ganun ho ba? Oo. Tumawag si Ate Maring. Pinauuwi ako doon uli. Magpapadagdag daw kasi sila ng kalahating milyon sa pinagsanlaan ng titulo ng lupa natin. Dapat nga pinaghahandaan nila yung pantubos doon sa titulo. Dahil ilang buwan na lang ang takdang araw ng pagtubos sa pinag-usapan nung pinagsanlaan. Tapos ngayon, magpapadagdag na naman sila ng 500,000 piso. Nalugi nga raw sila sa mga pananim nila. Kaya kailangan uli nila ng bagong puhunan. Ay nako, ewan ko sa'yo, Luis. Kung hanggang saan mo gusto magpakabayani sa mga kapatid mo, hala, sumigi ka. Pero ako, ayoko na. Kami ng mga anak mo, ipuwera mo na kami sa kahinaan mong tanggihan ang mga pang-abuso sa'yo ng mga kapatid mo. Alam mo ba masisira ang relasyon namin magkakapatid dahil lang sa sinasabi mong yan? Kung kailangan masaktan ka para lang maunawaan yung mga sinasabi ko, sige lang. At kung kailangan magalit yung mga kapatid mo para lang maunawaan ako, paninindigan kong lahat ang mga sinabi ko. Aba, sayang naman yung lupain nyo. Kung hindi matutubos yun, Luis. Kahit 2.5 milyon may pagbibili pa yun. Wala nga kaming pera. Kaya hindi namin masasagot yung pagtubos sa pagkakasanla ng lupang yun. Pwede, pagbili mo na lang ng tuluyan para mas mapakinabangan pa natin yung pinagbilhan. Ayun, oo. Tama si Ate Maring, Luis. Iba. Gawin na lang nating pera yung lupa niyong yun. Oo. Kesa sa marimata, di ba? Ha? Magmamatrikula na kasi si Bunso ngayong semestre na ito. Kulang na naman yung perang ibinibigay ng mga anak mo eh. Yan nga ang isa ko pang gustong bigyan ng punto, Kuya Nardo. Oh. Hindi na makapagbibigay sa iyo mga bata. Ano? Aba, hindi po pwede yung Luis. Ano, iiwan kami sa ere ng mga anak mo? Ay, paano pag-aaral ng nursing ni Bunso ko? Kailangan din paghandaan ng mga anak ko ang kanilang kinabukasan. Aba, Mga bata pa sila at ito ang tamang panahon ng pagpupundar para sa kanilang hinaharap. Luis. Kung kaya hindi ko sila dapat hadlangan sa kanilang magagandang layunin. Aminin ko. Ang gaan ng pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin ng mga nasa sa loob ko kina Ate Maring at Kuya Nardo kanina. Parang nakawala ako sa isang mahigpit na pagkakagapos. Halos kalahati ng buhay mo. Naibigay mo naman sa kanila, Luis. Tsaka namulat din akong nadadagdagan pa ang mga taon sa ating buhay. Kailangan din natin paghandaan ang ating pagtanda. Maraming taong pa ang darating sa ating buhay na magiging magkatuwang pa rin tayo, Luis. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga bata. Hanggang nandito pa rin sila sa poder natin, mananatili pa rin tayong nagtutulungan at isang masayang pamilya. Ngayon ko rin aaminin
Napakapalad kong ikaw ang naging kabiyak ng puso ko, Laura. At pinasasalamatan kita dahil pinagkalooban mo ko ng mababait na anak na katulad ni na Noel at Millie. Totoong wala akong mahihiling pa sa nasa itaas. Siguro nga, may mga bagay na kailangan natin pakawalan para mas makahakbang pa tayo sa susunod na mga layunin natin sa ating buhay at mas magkaroon ng kapanatagan. Sa huli, natanggap na rin ni Luis na ipagbili na lamang ang lupain namin sa Bulacan. Itinabi namin sa bangko ang sumobrang pera mula sa pinagbentahan nito. Bilang bahagi na rin ng paghahanda namin para sa aming retirement plan. Oo, kami na ang nagdesisyon sa huling perang pinakinabangan pa namin sa pag-aari namin lupa at hindi ang kanyang mga kapatid. Sa kasalukuyan, ini-enjoy pa rin namin ang presensya ng aming mga anak habang hindi pa nila naiisipang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ako si Laura. Ito ang aking buhay. Sa landas ng buhay, walang pinakamahalaga kundi ang pagpaplano para sa kinabukasan. At sa bawat pagpatak at pagtakbo ng oras, ang pamilya ang makakasama at masasandala natin sa pagpapala pa rin ng buong may kapal. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benjamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi at Susan Robles sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.